Magandang gabi mga kawok. Magandang umaga sa mga taga-US, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy at syempre sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas. Mga kapwa ko sa Mimpalad na nagbabayad ng kuryente na parang ginto. Ako nga pala si Lana, ang inyong lingkod na ayaw matulog kapag may kasinungalingan sa Malacanang. At ngayong gabi mga kawok, maghanda kayo ng mantika sa tenga kasi may dating captain ng Scout Ranger na nagsalita na. O walang iba kundi si Captain Dado. Dado, retired na pero buhay na buhay pa ang tapang. At ang mensahe niya ay talagang threat daw sa national security. Daw si Bongbong Marcos Walang halong tubig. Kaya kung ikaw ay OFW na pagod na sa 12-hour shift o estudyante na nagugutom sa overpriced canteen, pakinggan mo ito. Dahil ito na yata ang pinakamalakas na sampal sa mukha ng palas mula na mag-umpisa ang termino nito. Pero bago tayo magsimula, shout out sa lahat ng members natin dito sa #WalkWithLan. Salamat sa suporta nyo, lalo na sa mga members natin, no? Future members natin, maraming salamat. Kayo ang truth defenders. Kung hindi ka pa member, pindutin mo na yung join button. Isang kape mo lang sa Starbucks, buong buwan mo ng libre ng katotohanan dito, promise. Or less than pa Parang 50 pesos nga lang yun. Okay, muna kilalanin natin ito si Captain Dado, no? Hindi ka aliado ng Enrile Political Dynasty, iba yan. Scout Ranger ito, First Scout Ranger Regiment. Nagmarcha sa Mindanao ng panahon na ang MPA at Abu Sayyaf pa ang kalaban, hindi patrol farms. Okay, multiple combat tours, Bronze Cross Medal, Meritorious Achievement Medal, tapos biglang nagre-resign noong 2023. Bakit? Sabi niya noon pa, hindi na ako makatulog sa ginagawa ng gobyerno. Tapos ngayon, 2025 na, lumantad na talaga. At sinabi niya sa isang closed door forum ng retired officers, nakuha natin ang audio at verified ito ng dalawang general na ayaw nang magpakilala. Ganito ang linya niya. Ang kasalukuyang administrasyon sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagiging pinakamalaking banta sa national security natin. Hindi na China, hindi na terorista ang Malacanang mismo. Tapang, di ba? Parang sinampal ka na ng basang tela sa mukha. No? Yan, mga kaibigan. Oy, nako, kakaano talaga, no? Ay, nako. Okay, mga kawok, no? Tignan nyo ang listahan ng bagong promoted generals. Ilan sa kanila ay may Marcos o Romualdez na, alam nyo na, connection ba yan? Hindi ko alam Siyempre, ang Palace press release, fake news, disinformation, walang kredibilidad ang source, classic. Pero mga kawok, may mga ebidensya din, no? May mga testigo pang mga general. Pero anyway, sabi fake news daw, no? Sa mga OFW natin sa Middle East, sa mga nurse sa UK at Canada, sa mga seaman sa Europe, alam ko, pagod na kayo. Pero pag bumalik kayo dito, may bayan pa ba? Pag ang AFP mismo nagsasabi na may problema sa itaas, pakinggan natin. Sa mga kabataan, huwag kayong matakot magsalita. Kami ng matanda na magiging harang, kayo na ang susunod. Huwag ninyong hayaang maulit ang 1986 na kailangan pang mag-EDSA para magising tayo mga kaibigan. Mga kawok, salamat sa panonood. Nagustuhan ninyo itong video na ito, paki-like naman, paki-share at higit sa lahat, mag-subscribe at pindutin ang notification bell at promote ko na rin po yung ating promote ko na rin po yung ating marketing, no? Affiliate marketing natin, no? Kung may mga itatag po tayong mga videos, may mga itatag po tayong products sa mga videos natin, kung may magustuhan kayong product, pamili na lang po kayo doon, sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan. At kung kaya ninyong sumali sa membership, sama-sama tayong panatilihin ang buhay ng katotohanan. Mabuhay ang Pilipinas na matapang, mabuhay kayong lahat. Kita-kits ulit sa susunod na #WalkWithLan. Paalam at mabuhay ang